held a whistle, chalk on my hands. 18 years shaping dreams where young hope stands. Sa una po, nakakatawa expenses, Still living operation, laboratory test. Pero sir, yung buwan po si Lord po bago may pa. In an instant, kapag wala sa pera, hindi kayo napapansin. Kaya in that day, nung din na ako sa ospital, kailangan ko ng operahan. Wala pong gamit, hindi sila expert or hindi sila ready sa operation na gagawin sa akin. Kasi that time, yung heart ko nalulog na ng water. So wala silang gamit. Sinabi sa akin ng doktor, pinapat kami, na hindi namin kaya operahan siya dito. So ang sabi sa akin, nililipat ako sa heart center. That time tayo, yung air sa katawan ko is 45 to almost 40 to 45%. Pero hindi ako natakot. Ang sabi ko kay Lord, kung ito na, yung wakas ko, tatagawin ko ng buo. Kumakas ka sa kanya, kasi wala naman tayo magagawa eh. Kapag yung time ng trouble, kapag yung time ng emergency, wala naman tayo makakapitan kundi siya. Tama po ba? At naisip ko noon, kung ito na talaga yung time ko, wala na akong magagawa. So nag-pray lang ako. At paano kumilos ng Lord? In that moment, nabuo yung team ng mga doktor na mag-opera sa akin. Nag-provide si Lord ng gamit. Nag-uol ako operahan mismo. And paano namin nanikom yung pera sa isang araw? Gumawa ng group chat yung aking kapatid sa mga nilapit kong kaibigan, co-teachers ko, kamag-anak ko. Inambing ko pa ay nakaipon kami ng 140,000 in 1 day. See, paano magagawa ng ordinaryong tao yun? Paano magagawa ng isang tao lang? Kung hindi hilin mo ni Lord, lahat ng mga tao na yung para tulungan ako, gumawa si Lord ng paraan. Para that time, hindi ako mawala dahil hindi ko pa-araw. Kaya naniniwala ako ang nag-orpos ako. Sa dami ng operations na pinagdaanan ko, may purpose ako. Yes, may cancer ako, pero I can do what I want. Hindi nga lang sa normal na sila din kasi. Dahil minsan, nauubos yung lakas ko bigla. Nakakapag-drive ako. Pero kapag nararamdaman ko na namamanap na yung kamay ko, hindi ko na sa tabi. Dahil kailangan mo pa niya. Isa yung tinuro sa akin, Lord, cancer na ako, tinuro niya sa akin. Paano mo pa niya kapag pagod ka? Paano mo tiwala sa kanya kapag wala ka na matakuhan pa? At higit sa lahat, paano magpasalamat sa araw-araw na pag-isip natin sa umaga na tayo ay buhay? Mas na-appreciate ko yung buhay na meron ako ngayon kaysa sa dati. Kasi dati, lumilipas na yung araw, hindi ko namamalay ng Friday na. Dahil busy ako araw-araw. Gigising ako ng 4 o'clock. Hinahabol ko lang alas 6 para makapasok. Uuwi ako ng alas 12. Nandun na naman yung responsibilidad ko sa bahay. Gagawa ng gawain bahay, gagawa ng lesson plan, gagawa ng demonstration, gagawa ng reports. Pasok sa umaga, yung buhay, parang kapabuhin niya naman sa buhay ko everyday for 18 years. Then doon ko na-appreciate yung buhay na may sakit na ako. Dahil pinigising ako sa umaga, naririnig ko yung humi ng ibon, yung sayaw ng mga dahon. Yung simpleng bagay na minsan, nilalamot tayo ng ating pangarap. Nakabisihan natin sa ating buhay. Hindi natin napapahalagahan yung mga araw na lumilipas. Isa lang ay natutunan ko sa kanya. Ang simple ng buhay. Huwag natin hanapin
ng problema dahil yung problema, dumadaan yun. Di ba, wala na problema, dumadagal. Tulad ko, nung naoperahan ako, hindi naman siya pumatagalan. Lumipas lang siya. Pero ito ako ngayon, na-enjoy ko ang aking buhay sa bawat araw na pag-isip ko sa umaga. Hindi ako nagtatakot mawala. Dahil alam ko, na bukas, si Lord na yung bahala. Paano pa? Yung gamot ko, ang quotation ng doktor ko is 480,000. Sabi ni Doc, sabi ko, Doc, hindi namin afford. Paano ko bilang si Lord? Sabi ng doktor ko, bago para sa GM, sa butika, ipakusot, tapos pwede ko bayaran ng GM. Ginawa namin. Alam niyo kung magkano halaga ng suot ko? 806,000 for 3 months. Naglumo ako. Sabi ko sa asawa ko, kahit ibenta natin yung mga ari-arian natin, ibenta natin yung bahay natin, ayokong inumin yung gamot. Dahil ayokong makita wala kayong matirhan, miserable yung buhay niyo, okay na ako. Pero paano ko yun si Lord? Gumawa siya ng paraan, gumana siya ng isang tao mula sa India para magpadala sa akin ng gamot kung saan iniinom ko siya at yung gamot na yun ang tanging tugtong ng buhay ko araw-araw. And praise God, hanggang ngayon, sponsor niya ako. So ganun, kahit makawag ang forever. Ganun, kumilos si Lord. Sa yung buhay ko, siguro may purpose siya. May dahilan bakit ako nagbuhay araw-araw. Dahil ako yung magpapatunay na si Lord ay buhay, tahimik, pero kumilos. Yan ang po, maraming Stood still, but love spoke louder than ever.